Magandang hapon sa inyong lahat mga master. Bago natin simulan ng kwentong ito, gusto ko lang munang pasalamatan ang lahat ng mga taong walang sawang sumusuporta sa ating channel, lalong-lalo na yung mga admin ng JRS. Sobrang salamat po sa lahat ng effort na ginagawa nyo para sa akin. Dahil wala tayong Halloween special o kung ano man naisipan ko lang ikwento sa inyo yung ilang karanasan ko dito sa bahay, no. Itong unang karanasang ikukwento ko sa inyo, kamakailan lang ito nangyari. Meron kasi kong isang record na may narinig akong bumulong o siguro baka ano ko lang yun, guni-guni. Pero kasi sa totoo lang, pinarinig ko rin naman yun sa mga admin ko at yung iba sabi nila narinig din daw nila. So yun nga, hindi talaga ako nakatulog nun kakaisip kasi inisip ko kung bulong ba talaga yun kasi paulit-ulit ko yung pinapakinggan. Para sa akin bulong talaga Pero syempre yung iba, hindi rin naman kasi kapansin-pansin yun yung bulong na yun. Kasi nga parang sumabay siya ron sa pagsasalita ko. Tapos kinaumagahan, siguro 7 AM, yun nga, 7 AM. Naisipan ko bumili ng almusal kasi halos hindi ako nakatulog nun Naisipan ko munang bumili ng almusal. Syempre 7 AM yun, di ba? Nung paglabas ko, eto kasing pintuan ko rito sa kwarto, mga master, no. Mula sa labas, hindi mo pwedeng iharang yung electric fan sa likod ng pintuan. Maiharang mo man siya, siya parang mabubuksan mo yung pintuan ng kaunti. Kumbaga magkakaroon ng uwang kasi syempre hindi mo naman masasagad yung pagkakaharang ng electric fan, di ba? So, nung bumili ko, nagtaas kong bumili sa labas, pumasok ulit ako sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa loob, kasi sa loob din ako ng kwarto nag-almusal. Yun nga, binuksan ko yung pinto, pero nakakapagtaka lang dun, no. Hindi ko siya nabuksan. Kumbaga parang ang tigas niya pag binubuksan ko siya. Ngayon, yung pamangkin kong babae, nasa sala. Kaya tinanong ko siya. Sabi ko, Dots, may may tao ba sa kwarto? May pumasok ba? Sabi niya, wala to. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ba't sino nag-lock ng pinto? Sa loob, sabi ko gano'n. Kasi hindi ko mabuksan. Maya nung sinabi niyang wala, inulit ko ulit. Pagkaulit ko, nilakasan ko na kasi baka nga lang. Kaso nung pagtulak ko, yung electric fan ko bumagsak. Yun pala, yung electric fan ko, nakaharang na dun sa pintuan ng kwarto ko. Kaya sobrang takang-taka ako nun kasi paano siya paano mo siya maihaharang mula sa labas, 'di ba? Tsaka sobrang sarado yung pinto. Sa pagkakatanda ko pa nung paglabas ko nun, inilak ko yung pinto pagka sinabit ko yung lock ng pinto. Kaya napaka-imposibleng maiharang talaga nung electric fan na yon. Akala ko talaga nun pinagtitripan lang nila ako kasi parang syempre kasi gising na nun yung kuya kong isa, baka inisip ko tinatakot lang ako. Pero hindi pala talaga sila pumasok. Tapos yung isa pang karanasan dito, siguro hindi ko na matandaan, no. Hindi ko na matandaan kung anong taon o buwan yun. Basta kasi, pero buhay pa nun si mama. Medyo malakas-lakas pa si mama nun. Yung CR kasi namin dito sa loob ng bahay tsaka yung CR sa labas halos magkatalikuran lang yun. Tapos nung time na yun, nanonood kami ng TV, ako, si mama, si ate, yung dalawa kong ate. Tapos meron akong yung asawa ng kuya ko sa labas kasi nakatira daw. So sa labas yung CR nila. Nagsalita kasi nung time din naliligo naman yung isa ko pang ate dito sa loob ng bahay. Sabi nung ni Ate Jean, may tao ba sa loob ng CR? Sabi niya ganyan. Kasi naririnig niya may nagbubuhos Ngayon naisipan ni mama tsaka ni ate na pagtripan si Ate Jean, tatakutin daw nila. Kaya ang ginawa nila, sumagot si mama. Minsan si mama sa labas umiihi. Sa labas siya umiihi. So nagsalita si mama na meron. Yan ganyan, may tao nga daw sa CR. Tapos nagtanong ulit si Ate Jane, sabi niya,
matagal ka pa ba dyan, ma? Sabi niya ganyan. Di sumagot ulit si mama ng sabi niya, oo, medyo matagal pa. Tapos sabi ni ate, niyaya niya ngayon si mama sa kwarto nila na, ma, dito tayo sa kwarto. Sabi niya ganun ni ate kasi para pag nainip si Jane, sabi niya ganun ni ate, pupunta siya sa CR. Pag wala siya nakita, sigurado pupunta yun dito, magtatanong kung galing ka nga ba talagang CR, sabi niya ganun. Tapos sasabihin natin, hindi, ganyan. Di pumunta silang kwarto. Maya, siguro, ang tagal na eh. Ilang minuto na rin yung, siguro 30 minutes na siya. Hindi pumupunta si Ate Jane. Ang nainip ngayon, sila ate, sila mama. Kasi, imposible namang hindi magtataka si Ate Jane, diba? Kasi nakaabang siya ron. Nilabas nila, sa pagkakatanda ko, nilabas ba nila o dumating si Ate Jane? Nilabas nila, tinanong nila si Ate Jane na, kung nakapag-CR na, parang ganon. Hindi ko na masyado matandaan yan, pero parang ganon. Sabi ni Ate Jane, hindi daw siya nag-CR. Sabi niya, paano kung magsi-CR, te? Galing akong bayan, kadarating ko lang. Ayun, yung nga, kadarating lang ni Ate Jane nun. Galing bayan. Kasi namalengke ata sila nun. Sabi niya, kadarating ko lang, sabi ni Ate Jane. Di, ngayon, nagtaka si mama, tsaka sila ate. Miski kami nagtaka syempre. Sabing ganon ni ate, imposible naman kadarating mo lang. Di ba nga, nagsalita ka pa kanina, kinausap mo pa nga si mama. Sabi niya, hindi, paano ko makakapagsalita, nasa bayan niya, ako kadarating ko lang, sabi niya. Ay no, tanongin mo siya yung pamangkin niya, kasi kasama niya yung pamangkin niya na nakatira sa kanila dati. Tapos yun nga, galing nga siya ng bayan. So si ate, takang-taka. Si ate talaga kasi minsan yung ate ko na yun is nakakita talaga. So takang-taka talaga sila kasi sumasagot. Tsaka hindi kami pwede magkamali na boses talaga ni Ate Jane yun. Kasi yun talaga yung boses niya. Kaya sobrang natakot kami nung time na yun. Maski yung ate kong naliligo sa loob sa CR namin, narinig din niya yung boses ni Ate Jane. Kaya imposibleng hindi yun totoo kasi halos lahat kami nakarinig ng boses ni Ate Jane na nung oras pala na yon, nandun pala siya sa palengke, diba? Lupit. Tapos nung time din na yon, nagpasukan na, diba? After nun, siguro mga alas 8 na yon, mga alas 8 na ng gabi yon. May narinig din akong kumakatok yun, 3 beses ata. Mga 3 beses nakatok yun. Ang ginawa ko, akala ko kasi nun, kasi parang medyo malakas siya ata. Oo, medyo malakas. Binuksan ko yung pintuan namin. Pagbukas ko ng pintuan, binuksan din ni Ate Maris yung pintuan nila kasi sa kanila pala kumatok. Pero walang kumakatok. Walang tao sa labas nung time na yon. Kaya nagulat kami. Tapos nung pagsara niya, doon ko nakita yung bata. Bata lang yung nakita ko. Siguro kung susumahin, nasa edad siya ng 7 taon. Tapos yung itsura niya, babae yung nakikita ko. Tapos yung itsura niya, hindi ko mawari na parang, hindi naman siya duguan, pero parang ang labo-labo ng mukha niya, ganun. Sobrang natakot ako nun, hindi ako lumabas nun eh. Hindi talaga ako lumabas ng bahay nung gabi na yun, kinabukasan na. Tapos kinabukasan ko na rin kwento kay Ate Marisa. Kasi sabi nga ni Ate Marisa, may narinig akong kumatok. Kasi sabay namin binuksan yung pintuan namin. Kasi ang lakas kasi nung katok nun. Kaya napalabas ako, kala ko kasi kung sino yung. Minsan kasi pinapagalitan ko yung mga pamangkin ko pag ganun kumatok sa bahay. Kasi maingay nga. So, yun yung karugtong nung pag-uusap ni. Inisip ko baka yung batang yun yung gumaya sa boses ni Ate Jane. Diba? Posibleng mangyari yun. Kasi halos isang gabi rin nangyari. Yung kay Ate Jane nangyari. Mga mga 6. Tapos ilang oras lang yun nakalipas. Yun na, hinakita kong bata sa tapat ng pintuan nila Ate Maris. Medyo matagal na rin yung time na yun. Tapos itong isa pang ikukwento ko sa inyo 2019 kasi sa Talyar nag-open kasi yung Talyar namin nung 2019 June 10.
Yan, nag-open yan. Meron doon kasi sa lupa na inupahan namin sa talyer. Meron doon isang pamilyang caretaker. Kumbaga, sila yung namamahala sa lupa na yon. Ang nangyari kasi, tuwing pupunta ako doon, nung hindi pa nag-open yung talyer namin, syempre pinupunta ko pa lang, pinapagawa ko, ganyan, pinapalinis. Lagi kong nakikita yung dalawang bata, tsaka sila mag-asawa. Naglalaro yung dalawang bata, tapos si Kuya Mar, nag-aasikaso rin kasi siya rin yung pinapagawa ko doon dati. Yung mismong caretaker na. Nag-aasikaso, nag-aayos sa amin, yung asawa niya, lakad-lakad. Tapos paglalabas sila ng gate, 4 sila lagi. Tama niya yung dalawang bata, sila mag-asawa. Pagpasok, ganun din. Lumipas yun hanggang sa nagbukas kami. June 10 nga nagbukas kami. Ganun pa rin, nakikita ko pa rin naman siya. Diba? 4 pa rin sila. 4 sila sa paningin ko talaga. Yung bata, nakikita ko tuwing umaga, kasi maaga kami nagbubukas, diba? Tuwing umaga, nakikita ko yung dalawang bata naglalaro sa tapat ng bahay nila. Yung isa nagwawalis, yung isa naglalaro. Tapos, minsan, pag pumupunta ako sa mismong bahay nila, kasi syempre, minsan kausap ko yun si Kuya Mar kasi medyo close ko yun eh. So, pag nandun ako sa loob ng bahay nila, nakikita ko yung yung dalawang bata. Minsan yung isang bata yung nakikita ko. Hanggang sa lumipas pa yung ilang buwan. Kasi sa talyer, minsan pag pumapasok yung mga kapatid ko doon, dala nila yung mga pamangkin ko. Kaya yung anak ni Kuya Mar at yung mga pamangkin ko, naglalaro talaga. Nung bandang magno-November na, siguro October yun, October 15, ganyan, 20, ganyan. May maraming ginagawa nun sa talyer. Tapos, wala silang kasamang bata. Kaya ito si JD, yung isang bata, si JD, yung anak ni Kuya Mar. Malungkot kasi parang yun siya kasi yung kalaro ng mga pamangkin ko. Napansin ko siyang malungkot doon sa nakaupo siya sa may duyan namin, sa duyan. Kaya kasama ko nun yung ate ko. Tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, JD, sabi ko, asan yung kapatid mo? Diba may kapatid ka? Sabi ko sa kanya. Tapos tumingin siya sa akin. Yung tingin niya parang, ha? Parang gano'n. Tapos maya sumagot siya ng, wala akong kapatid. Sabi niya ganyan. Ako lang mag-isa. Sabi ko, medyo inis pa nga ako kasi ay sa niya, posible. Diba dalawa kayo na dalawa kayong anak ni Kuya Mar? Sabi niya, hindi, ako lang mag-isa. Sabi niya ganyan. Sabi ko, hindi. Dalawa kayo, lagi ko nga kayo nakikitang naglalaro eh. Galit pa nga ako nun eh. Galit pa nga ako nun sinasabi. Kasi nga, parang gino-joke ako nung bata. Sabi niya, hindi ako lang talaga mag-isa, sabi niya. Tinanong ko ngayon yung ate ko, diba Dening? Sabi ko gano'n. Sabi ko sa kanila, diba dalawa sila magkapatid? Sabi naman ng ate ko, hindi siya lang mag-isa. Sabi ko, hindi, imposibleng siya lang mag-isa kasi lagi ko silang nakikitang magkalaro. Sabi ko gano'n. Tsaka pag lalabas sila dito, 4 sila. Tapos pagbabalik, 4 pa rin sila. Tapos maya-maya, pumunta ako sa kuya kong isa kasi yun yung minsang kalaro din ng bata. Yung kuya ko yung gumagawa. Sabi ko, Jar, sabi ko gano'n. Diba dalawa yung anak ni Kuya Mar. Sabi ko gano'n. Sabi sa akin ni Kuya Jar, hindi, isa lang, si JD lang. Ha? Sabi ko, imposible. Sabi ko, diba, lagi ko nga nakikita. Sabi niya, hindi, isa lang talaga anak. Sabi niya, tanungin mo. Ang ginawa ko ngayon, syempre, para sigurado, pumunta ako sa bahay nila Kuya Mar. Kinato ko siya. Sabi ko, Kuya Mar, kasi naman yan, hapon naman yan. Sabi ko, Kuya Mar, may tanong ako sa'yo. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, ganyan. Sabi ko, Kuya Mar, di ba, dalawa yung anak mo? Sabi ko, di ba dalawa yung anak mo dito? Si JD tapos yung isa pang bata. Sabi niya, ha? Wala namang bata dito, sabi niya. Si JD lang yung si JD nga lang doon yung anak nilang bata doon. Sabi ko, hindi, di ba dati dalawa sila? Yung, ang taas niya siguro hanggang hanggang ilalim ng dibdib ko kasi bata pa nga. Tas payat, tas nakakulay blue ng sando, tsaka dilaw na short. Kasi nakikita ko lagi, kitang-kita ko kasi talaga siya. Maski yung suot niya, yung muka, doon ko na na-realize na, parang halos isa lang lagi yung suot niyan pag tuwing nakikita ko siya. Sabi niya, hindi, ako, lang talaga, si JD lang. Sabi niya, paano magkakaroon ng bata, yan naman yung anak namin.
Di, napaisip ako ngayon. Sabi ko, hala. Sabi ko, kay Kuya Mar, di ba nga sino yung nakikita kong bata pa rito na isa pa? Nakalaro lagi ni JD. Sabi niya, walang kalaro si JD. Sabi niya ganyan. Siya lang kasi talaga. Sabi ko, nakikita ko pa nga yun pagka papasok ako ng bahay niyo. Sabi ko gano'n kay Kuya Mar. Sabi niya, imposible naman wala naman talagang bata rito. Ako yung asawa ko, tsaka si JD lang yung tao rito. Tapos maya, siyempre kinilabutan na ako kasi parang, tapos doon ko na rin na-realize na, parang ilang buwan ko nang hindi nakikita mula nung huling kita ko sa kanya. Kasi nung pagpasok namin doon, siguro 2 buwan lang yung nakalipas. July, August, September, mga ganyan. Hindi ko na nakikita yung bata. Siguro naiingayan na sa amin, no? Kaya umalis na yung bata na yun doon. Kasi diba ganun naman, diba yung mga multo minsan? Pag naiingayan na, umaalis sila sa lugar. Sa pagkakaalam ko, no? Tapos yung ate ko nga rin na isa, sabi nga niya, parang napapansin niya nga rin daw minsan na 4 sila talaga na lumalabas doon sa gate. Tsaka yung nung time na yun bawal pumasok doon sa loob ng bakod. Kaya sobrang nakakapagtaka talaga nung time na nakikita kong 4 sila, no. Mula nun medyo umiwas-iwas na ako pumunta ron sa bahay nila, no. Nila Kuya Mar, no, para kasi parang sa akin kasi nakikita ko talaga sila na yung bata na yun talaga kitang-kita ko kasi kaya hindi ako pwede magkamali. Minsan nga tumitingin pa yun sa akin tumitingin pa kasi yun sa akin pero nung time na yun doon ko lang din na-realize na bakit iisa lang yung suot ng bata sa tuwing nakikita ko tsaka bakit parang yung medyo blurred yung mukha niya. Parang yung batang naita ko nga rito sa tapat ng pintuan nila Ate Marisa dati. Yung sa tapat kasi ng pintuan nila Ate Marisa dati, yung itsura kasi ng bahay dito dati, bahay ni Kuya Don, tapos bahay ni Kuya Jan, halos magkatapat. Kumbaga yung dadaanan mo papunta rito sa bahay is iskinita lang siya, maliit na iskinita. 2 tao lang kasya na magkatagilid pag papasok o tsaka palabas nagkasalubong. Tapos nandun yung bata. Pero halos ganun din yung paningin ko sa mukha nung bata na yun. Blurred talaga. Kaya masasabi kong pero syempre marami pa rin sa atin yung mga hindi naniniwala sa mga kababalagan na kagaya ng multo. Kaya may mga chance pa rin na marami magsabi na namamalikmata lang ako, ganun. Pero para sa akin talaga hindi ako namamalikmata ron kasi kitang-kita ko talaga yung mga bata na yan. Tsaka dito sa loob ng bahay, no, lalo na dati, talagang marami dito. Meron pa nga dati kasi magkakatabi kami sa sala, natutulog niyan. Wala pa kaming sari-sariling kwarto. Siyempre, patay ilaw, ganyan, magkakatabi kami. Tapos minsan bigla ka na lang maaalimpungatan ng bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Bigla kang maaalimpungatan. Tapos siyempre, sa unang dilat mo sobrang dilim, diba? Kaya naman, diba, pag madilim, patay ilaw, ganyan. Wala kang makikita. Pero pag nasanay ka na, diba, kahit paano may maani-aninag ka na, diba? Meron ditong yung tuwing pag magigising ka ng ganong oras, tapos patay ilaw, makaramdam ka lang saglit, tapos makikita mo na yung mga itim, para silang mga kuba na maliliit. Maglalakad yun ng dahan-dahan sa paahan mo na parang ayaw ka nilang matamaan. Siguro magkakahilera sila 3, 4. Minsan mabagal, minsan mabilis. Basta pero sila yung mahalata mo sa kanila na nag-iingat sila na hindi ka nila maaapakan. Ganun yun dito sa dati dito sa bahay. Sa ngayon kasi wala lang natutulog sa sala. Pero pag nasa sala ka ng bahay namin, makakaramdam ka pa rin ng presensya, lalo na pag ikaw lang mag-isa sa gabi. Kaya walang tumatambay sa hindi gaanong tinatambayan yung sala, lalo na pag solo lang, tapos ikaw lang mag-isa. So yun, sana nagustuhan niyo yung mga simpleng kwentong ibinahagi ko sa inyo. Hindi naman siguro yung nakakatakot, no? Pero yung kasi yung ilan sa mga karanasan ko dito sa bahay. Pero sa totoo lang, napakarami kong naging karanasan dito sa bahay. Pati mga ate ko, yan ganyan, ate ko, kuya ko, marami silang na-experience dito sa bahay. Kasi marami talaga dito. Kasi dati kasi ang ayon sa kanila,
dating imbalsamador yung nakatira dito. Dito iniimbalsa mo yung mga patay. So, kaya siguro may mga ganon din. Tsaka yung likod ng bahay dati, bukid nga to, sinasalvage yan ng mga tao, ganyan. Kaya natural na lang din siguro yung mga ganong nagpaparamdam dito sa amin. So, ayun nga, hanggang dito na lang muna ulit, no. Sana ay nagustuhan niyo yung mga kwentong ibinahagi ko sa inyo kahit na feeling ko hindi naman talaga nakakatakot, diba? So, maraming salamat ulit sa walang sawa niyong pagsubaybay sa channel natin. Happy Halloween mga master, no? Enjoy nyo lang po yung araw tsaka yung mga susunod pang mga araw. Pero syempre, bago natin tuluyang tapusin yung kwentong ito, gusto ko lang i-shoutout at pasalamatan sila Ma'am Michelle Cedron, Shelo Yami, Bels Malbas, Rolin, Princess Marvic Dumagan, Celestial, Lord Ulaybar, Mirna Boho, Baby Bri, and Mami Lorraine, Purpuklo TV, Aswang Stories, ang pahina ni Iralam Horror Stories, Burn 25, Dinsky Kompetente, at kay Ma'am Apple Mendoza. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa ating channel. At shout out na din sa mga bago nating subscriber at mga silent listener, maging yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!